nagkakaroon ng momentum ang ating It's Showtime. Pero mukhang nakakalamang ang It's Showtime against the EAT Bulaga within Metro Manila and around Metro Manila or Mega Manila na sinasabi. Doon dehado ang It's Showtime. Also means malaki ang lamang ng It's Showtime sa overall nationwide ratings. I think it all started, yung momentum na yon, nung December 16th. Lahat tahimik, pati mga audience nakikinig. At least natanggal na yung isang segment nila, hindi ko nagustuhan. And sometimes, walay talaga. Pero I think yung bumongga talaga yung ratings. Very parang marites na yung lahat. Siya ay strong, independent woman. It was a funny edition. You know, I will have to admit, hindi ko na sinusubaybayan ang tawag ng tanghalan. Man, kakaiba siya. Yung soulful na mga renditions niya. So far, ikaw ang paborito ko. Mahirap yung ginawa mo ha. Doon, nahirapan ang It's Showtime. Bumulaga talaga ang It's Showtime. Ginamit ko yung bulaga ha. So naalala niyo pa ba yung TNT Boys? Parang mas gusto to sa Popeyes ha. Miss Chicha is waking up. ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Oy mga Kuya-Kuy, this is Kuya Mike, ang Kuya sa Amerika, and this is for the Kuya-Kuy list. So, naka-Detroit sweatshirt tayo dahil napakalamig dito sa Detroit. Puro snow, puro ice, napakalamig nung hangin. As in, maghahanap lang ako ng kotse sa parking area. Talaga parang ayoko na gawin dahil sa sobrang lamig. Parang tinatamad ako. Aside from that, syempre gusto kong i-congratulate number 1, University of Michigan, the Wolverines na nanalo ng national championship against the Huskies. Lopsided yung game. Sa football, congratulations, U of M. And aside from that, nanalo rin. At least makakasama na sa playoff ang Detroit Lions namin na makakalaban naman ng Tampa Bay Buccaneers. Hopefully, road to Super Bowl ang Detroit Lions namin. Congratulations sa dalawa. And aside from that, pag-uusapan natin yung pagkapanalo naman ng It's Showtime. Maganda ang year 2024 ng It's Showtime. Mukhang nagkakaroon ng momentum ang ating It's Showtime. Dahil even sa AGB Nielsen na kung minsan natatalo ang It's Showtime, and this is that AGB Newtom ratings is really based on the urban setting within Metro Manila and around Metro Manila or Mega Manila na sinasabi. Doon dehado ang It's Showtime a bit. Pero mukhang nakakalamang ang It's Showtime against the EAT Bulaga. Yun na ba yun ang pangalan ng EAT? May dagdag na ba ang Bulaga? And of course, doon sa tahanang pinakamasaya or TP. TP versus EB versus IS. Pag nanalo ang It's Showtime sa AGB Newtom also means malaki ang lamang ng It's Showtime sa overall nationwide ratings ng Kantar. Although, check ko muna yan. Pero I'd like to think komportable ang ratings ng It's Showtime dito. I think it all started, yung momentum na yon, nung December 16th. And tumuloy-tuloy ang It's Showtime. Lalo na nung ratings nung January 12, which is just like last Saturday. Doon pinakilala, probably a week na, yung Karaoke Kids, na kung saan, actually nakakatuwa rin yung game na to, no? Binalik na yung ating mga batang superstars ng Showtime, sila Argo, sila Kulot, si Jays, si Imogen, and now kasama na yung winner na si Chelsea, na nagpro-provide nung lyrics and somehow yung tono ng mga popular music na nilalabas dun sa kanilang headphones. And then, lahat tahimik, pati mga audience nakikinig. Ano nga ba itong kinakanta na dapat hulaan ng mga It's Showtime hosts? That is new
at least natanggal na yung isang segment nila, hindi ko nagustuhan, dun sa Tumpakners. Again, it's subject to confusion, yung game na yon. And sometimes, walay talaga. So this time, okay na rin. So, at naibalik na kahit paano yung mga bata. So maganda yung pisa nila, yung first segment. Pero I think yung bumongga talaga yung ratings was that on Especially For You. Talagang very interesting, very parang marites na yung lahat on what exactly happened sa mga mag-excess na ito. In fact, nakakatawa talaga nung Saturday, ito yung Mama's Boy na nasasabi, si Clarky, kung saan kwento niya na siya ay isang Mama's Boy at napaisip si Vice na tawagan mismo ang nanay ni Clarky because itong si Shaina na isang searchy nagsasabi na ayaw niya sa isang Mama's Boy kasi siya ay strong, independent woman. Para lang in a way mock itong Shaina, tinawagan yung nanay bigla, no? Mabuti naman at nakausap nila rin yung nanay na game naman sumagot. Wag naman dahil galing sa kanyang sinapupunan itong si Clarky at natutulog pa kung minsan sa kanyang kama. It was a funny edition nung Sabado. And then, syempre, yung TNT, Tawag ng Tanghalan, na kung saan bumalik yung mga rest backers. You know, I will have to admit, hindi ko na sinusubaybayan ang Tawag ng Tanghalan. Although, I tell you, it should never be taken out from its showtime. Never. Kailangan, anuhan lang nila, bigyan lang nila ng variation. But this time around, doon, nakilala ko nung sa rest backers na edition dahil Road to Championship edition na rin. Itong si Abudi. Man, kakaiba siya. Yung soulful mga renditions niya ng music na yun. I don't even remember ano yung title na yun. But any case, it's good na nakuha siya and to be semi-finalist. And then last Wednesday, nanalo siya to be part of the finalist. Bravo, Abudi. So far, ikaw ang paborito ko. Lalo na yung kinanta mo yung Sound of Silence. Although, man, kaya ba ng throat mo talaga? Mahirap yung ginawa mo, Mr. Abudi. Baka I may want to tone down that a bit. Huwag naman yung buong kanta galing sa lalamunan mo nahihirapan. But in any case, good for him, nakapasok siya as finalist. Hopefully, ito na nga, nakita na natin yung parang formula ng It's Showtime. Mga bata kasama na nakakatuwa yung mga antics nila, yung sagot nila. But I wish balik tayo dun sa pwedeng nating kausapin yung mga bata. Ito yung para bang trying to find out kung ano yung mga isip nila. Just like what they did in Batang Isip. Second, yung formula about love, about pagiging marites natin, about pagiging curious natin sa mga individuals na ito. Titignan ninyo, nagkaroon rin ng love angle ang Itbulaga noon in year 2017-16 because of the Aldab thing. Doon nahirapan ang It's Showtime. They tried to do somewhat na pwedeng ilaban sa Aldab. Ito yung Pastillas Girl, which I kinda like, pero napakalakas talaga ng Aldab. Pero kahit paano, nakasurvive sila doon. Bumulaga talaga ang It's Showtime, ginamit ko yung bulaga, when they incorporated yung Tawag ng Tanghalan segment. Kailangan may music, may kantahan as component ng formula na ito. Sa mga nauumay na Tawag ng Tanghalan, I understand, dahil ako kuminsan nauumay din, pero I think that is the core ng show na ito. And pag nawala ito, mahirap maghanap ng segment na as strong and as classic gaya ng segment ng Tawag ng Tanghalan. Kasi marami ang pwedeng gawin segment na yun. Obviously, nakakuha tayo ng mga talents na pinakamagagaling talaga ang mga Filipino is yung pagkanta. We just had yung duets. Now, I think babalik na naman sila sa mga kids. So, naalala nyo pa ba yung TNT Boys? So, dun sila sa Tawag ng Tanghalan kids. So, I think with some changes a bit in this formula, mas iigting pa yung interes ng mga tao. And I tell you, marami na rin ang lumilipat. Isa sa mga lumipat sa It's Showtime from Itbulaga. Very into Aldab siya. Is yung kapatid ko. Ngayon, nagkwentuhan na kami
about mga antics ng mga hosts ng It's Showtime. So that's just one person so far. And I'd like to think mas marami pa ang tumiwalag sa EAT or Itbulaga. And the ratings so far shows it. Although masayang-masaya ako, somehow nakukuha na natin yung urban setting. But for me, mas importante yung nationwide ratings na binibigay ng Kantara. Alright, ang kwentuhan natin is all about winners and champions. Kasama na hopefully ang Detroit Lions. Again, ito po si Kuya Mike of the Kuya Kuya List. It's a brands, branding, and shopping channel for the global Filipino. Subscribe po kayo sa ating channel and then dagdagan pa natin ang mga subscribers. And thank you rin sa mga bago nating subscribers. Click on that notification bell to check my website kuyakuyalist.com. Ito po si Kuya Mike, ang malamang nakaisa-isa at kauna-unang affiliate marketer na Filipino-American for online stores here in the United States. At ang Kuya sa Amerika, this is for the Kuya Kuya List.